Iyak nga ng iyak itong batang maliit, akala ko kung ano na nangyari. Yun pala, inaantok lang kaya nung kinarga ko nakatulog agad. Sabi ko nga kay Kuya San, bantayan niya na muna si Sanaya dahil may ugali kasi itong batang maliit kapag hindi niya ako katabi, nagigising agad. Habang tulog nga yung aling maliit, lulubos-lubusin ko naman at magluluto na din ako ng merienda. Meron akong glutinous rice, 500 grams yan. Iniligay ko lang siya sa bowl tapos lalagyan natin ng paunti-unti ng tubig. Paunti-unti lang yung paglalagay para hindi masobrahan. At dahil nagkulang yung isang garapon nating tubig kaya nagpadagdag ako kay Kuya Sen. Nagtali na nga din ako ng buhok ko at naghugas lang ng kamay. Kinamay ko na nga din itong paggawa natin dito sa ating merienda. Mas mapapabilis kasi kapag kinamay at matatansya mo talaga yung tubig na ilalagay mo. Tumayo na nga din ako ng mga oras na yan para mabigyan natin ng pressure itong nilalamas nating glutinous rice. Kapag ganyan na yung texture niya at okay na, mag-uumpisa na din kami ni Kuya Siyang mag-mold netong glutinous rice na ginawa natin. Nagpatulong na nga ako dito kay Kuya Sian para mas mabilis at makapagluto na agad tayo. Maya-maya nga lang din dyan, wala pa atang 5 minutes or 10 minutes yung pagkakatulog ni Sanaya, inagising na agad. Ganyan talaga siya kapag hindi niya ako katabi at dahil gising na nga si Sanaya kaya ayan, tutulong na din si Kuya Sen sa amin sa pagmomold ng palitaw. Apat na nga kaming nagtutulong-tulong sa pagmomold kaya ayan, napabilis talaga yung gawain at nakapagluto agad ako. Naalala ko nga din nung maliliit pa yung tatlong kuya kapag nagbe-bake ako or pag nagluluto ako ng mga kakanin katulad ng bilo-bilo. Katulong ko din talaga sila sa pagbilog-bilog ng bilo-bilo. Kapag nagbe-bake naman ako, gustong-gusto din nilang makisali sa pagbe-bake ko. Sila yung naghahalo ng dry ingredients sa wet ingredients. Kaya sabi nga nila na mga oras na yan, namimiss na daw nila yung pagbe-bake ko. Nakakamiss din yung mga panahon na nagtitinda-tinda ako ng mga pagkain. Tumutulong din kasi talaga sila katulad ng sila yung nagtitinda or nagbabantay ng tindahan. Minsan naman kasama ko silang maglako. Kapag pumupunta naman ako sa Divisoria para kumuha ng mga supply at nagpipick up ng mga alahas na tinitinda ko, sali-salitan ko silang sinasama para kahit papano magkaroon sila ng idea pagdating sa pagtitinda. At balik na nga tayo dito sa niluluto ko. Nagpakulo lang pala ako ng tubig sa kawali tapos inilagay na natin yung palitaw. Kapag lumutong na tong niluluto natin, ibig sabihin luto na yan. After nga ng first batch, sinunod ko naman agad-agad itong second batch natin. Sa 500 grams pala na glutinous rice na ginawa natin, ang servings nun is nasa 5 to 6 person. At dahil lumutang na nga ulit itong palitaw natin, hahanguin na natin yan at ililipat natin sa plato. After ko palang lutuin yung palitaw, magsasangag naman ako dito ng linga o sesame seeds. Huwag pala nating susunugin yan para hindi pumait. At sa same kawali ulit, naglagay lang ako dito ng purong gata. 30 pesos pala yung purong gata na binili ko sa palengke, hinati ko lang sa dalawa. Etong kalahati, gagawin kong latik. Halu-haluin lang natin. High heat na pala yung apoy niyan kasi nagmamadali na ako ng mga oras na yan. Kapag nakita nyo palang golden brown na, papatayin nyo na agad yung apoy para hindi masunog. Hahanguin ko lang din pala yan. At eto na lahat yung latik na nagawa natin. Sa same kawali pa rin, inilagay ko na yung kalahati ng purong gata tapos lalagyan ko yan ng water. Tansya-tansya lang yung tubig na nilagay ko dyan, tapos hahaluin na natin yan. Sa asukal naman, wag masyadong madami yung ilagay nyo, tapos titikman nyo lang kapag kulang pa, tsaka kayo magdagdag. Halu-haluin lang ulit natin, hanggang lumapot yung texture nung gata natin. Nung kumulo na, maglalagay ako ng sesame seeds pero hindi ko inubos. Halu-haluin ulit at papakuluan natin yan. Kapag lumapot na yung texture, ilalagay ko na yung palitaw natin. Matrabaho lang talaga tong recipe na to pero sulit na sulit naman kapag tinikman nyo na. Halu-haluin lang natin para magtanggal-tanggal sa dikit yung palitaw natin. Nung natanggal na sa dikit-dikit yung palitaw, ilalagay ko naman tong latik. Halu-haluin lang ulit natin. At okay na yan, pwedeng-pwede nyo nang kainin. Kapag nagluto ka nga nito, asahan mo na talagang sobrang bango ng bahay nyo. Naglagay na pala ako sa plato tapos bubudburan ulit natin yan ng sesame seeds. At syempre dahil ako yung nagluto, ako yung unang titikim. At alam nyo ba, once ko lang talaga natikman itong kakanin na to. Pinatikim ata sa akin ng kumari ko. Tapos nung natikman ko siya, sarap na sarap ako kaya sabi ko papraktisin kong magluto. At gagayahin ko yung recipe na to. Buti na nga lang talaga at marami ng tutorial sa YouTube. Kaya ayun, nagagawa ko na siya sa bahay at napapatikim ko na din sa mga bata. At ayun lang, thank you for watching. Follow me for more videos. Ingat kayo palagi. God bless. Bye! Unang kagat, palitaw lahat. Ako man kayo maliit.